Pwede ba? Pagkawalan mo na lang ako, Limord. Hindi ko gusto ang ganitong buhay. Nananakit ka. Lagi mo pa akong tinatali. Gaya ngayon, pati mga kamay ko. Hindi naman ako aso eh. Pagkawalan mo na ako. Halos magmakaawan na nga si Carmen habang nakatitig sa psychopath niyang fiancé. Hindi. Sa akin ka lang, Carmen. Hindi ka pwedeng umalis. Pakakasalan mo ko at magsasama tayo habang buhay. Sabay tawa ng malakas ang lalaki. Sakto namang nasa labas sila noon ng mansyon at nakatigil ang kotse dahil nabili ng Yossi ang driver. Napapaliw ka na ng sobra. Pinagsisihan kong pinatulan kita. Malakas na sinampal ni Limord ang dalaga kaya namula ang pisngi nito. Lakas loob namang binuksan ni Carmen ang lock at pintuan ng kotse kahit nahihirapan. Agad siyang bumaba at tumakbo palayo. Carmen! Bumalik ka dito! Sigaw ng lalaki. Laking tuwa na rin ng 26 anyos sa dalaga dahil gabi kaya madilim. Agad siyang napatingala sa high-end bar at walang alinlangang pumasok sa loob. Hinarang naman siya ng manager ng bar. Hep hep hep! Saan ka pupunta? Bawal ang outsider dito. Tanging mayayaman lang ang pwede at customers. Customer ka ba? O mag-a-apply kang dancer? Naiiling na awat ng baklang manager. Pasensya na po, pero kailangan ko magtago. Hinahabol ako ng fiancé ko. Ikukulong na naman niya ako at pagmamalupitan. Kaya pakiusap, itago mo ko. Sorry miss, hindi charity na napuntahan mo. Makakaalis ka na. Tinaboy siya ng baklitang manager at paglingon niya, papasok na rin ang fiancé niya. Pasensya na, kailangan kong pumasok at maging dancer ngayon. Dali-daling dumiretso si Carmen sa loob at hinanap ang dressing room. Naabutan niya pa roon ng isa sa performers at nagtaka sa aligaga niyang presensya. Nagpatulong siya rito na makapagbihis at agad siyang dumiretso sa stage. Samantala, hinarang ng manager si Limord. Hey nerdy, saan ka pupunta? Hindi ito circus o pasyalan ha. Lahat ng napasok rito, nagbabayad. Pwede ba? Wala akong oras makipagtsikahan sa iyong bakla ka. Heto ang pera, manahimik ka lang. Kailangan ko mahanap ang fiancé ko. Dali-daling pumasok si Limord sa loob at agad nakita ang maganda niyang fiancé na nasa may stage. Bastos ka, nerdy ka? Pero di bali na. Basta may pera, go. Tugon na manager. Sa kabilang banda, sumayaw ng sexy dance ang dalaga at nakakatawa ang una nitong mga galaw. Pero kalaunan, napakagaling nito kaya naagaw niya ang pansin ni Royce, ang 33 years old na CEO na Stewart Group. Isa sa pinakamayaman at malaking kumpanya sa buong bansa. Unbelievable! Mukhang may nakuha akong magaling na dancer. I want her. Saad ni Roy sa baklang manager. Okay, Mr. Stewart. Kakausapin ko muna siya. Tugon nito tsaka lumapit kay Carmen. You! Nagustuhan ng isa sa pinakamayaman tao sa bansa ang performance mo at gusto kanyang rentahan. Payag ka ba? Yes. Basta makaalis lang ako sa impyernong buhay kasama si Limord. Napangiti naman ang manager sa narinig kaya pinasama na si Carmen sa gwapong CEO. Sumakay sila sa kotse ng binata at agad iyong umalis patungo sa mansyon nito. Pagpasok sa kwarto, nagsimulang sayawan ni Carmen si Royce nang awatin siya nito. Enough. Akala ko ba nirentahan mo ko? Nandito ako para sumayaw. Pero kung may performance sa kama, no, I'll pass. Excuse me, miss. Hindi ako ganun. Pagsilbihan mo lang ako, ayos na. What? Pagsilbihan saan? Sa kama? Pagdidiin pa ni Carmen kaya mabilis na umiling ang lalaki. Serve me the wine. Tugon ni Roy sabay turo sa mga wine niya sa lamesa. Awkward naman tumango si Carmen at pinagsilbihan ang lalaki. Akala ko kung ano. Hindi naman kasi talaga ako dancer sa bar. May gusto lang akong takasan. Baka akala mo, bayaran akong babae. Sino naman? Yung fiancé kong baliw.
Matagal na ako nakikipaghiwalay. Ayaw niya. Kaya kinukulong at tinatali niya ako. Kanina lang ako nakatakas. Kaya rin ako pumayag rentahan mo. Ako naman, tinakasan ng fiancé ko at sumama sa ibang lalaki sa mismong araw ng kasal namin. Saklap. Pagbabahagi ni Royce kaya naawa ni si Carmen sa kanya. Inalok siya ng lalaking uminom kaya nag-inom silang dalawa. Tumawag naman ang kanyang daddy para ipaalala kay Royce na ipapasa sa stepbrother niya ang mana kapag hindi pa siya nagpakasal. Oo na, just give me enough time. Huwag niyo ako madaliin. Inis itong tugon tsaka tinapos si Royce ang tawag. Narinig naman yun ni Carmen kaya na-curious siya. May problema ka ba? Oo. Kailangan ko magpakasal dahil nangihingi na si daddy ng apo at magiging tagapagmana ng kumpanya. Kapag hindi ko pa siya nasatisfied, ipapasa na niya sa stepbrother ko ang mga ari-arian at kumpanya na dapat ay akin. Hala! Mahirap nga yan. Anong gagawin mo? Tanong ni Carmen matapos uminom ng isang basong alak. You, di ba gusto mong makalaya sa baliw mong ex-fiancé? Marry me, be my fake wife, at kung sakali mang may mabuo tayo, since kailangan ko ng tagapagmana, handa akong bayaran ka na 10 milyon at dagdagan pa ng 1 villa. Kapag nagpanggap ang asawa ko, babayaran kita ng 1 milyon. Sabay hawak ni Royce sa magkabilang balikat ng dalaga. Kumabog na malakas ang dibdib ni Carmen sa narinig. Mahirap lang siya kapag malaking bagay sa kanya ang ganoong kalaking pera. Hindi na siya nagdalawang isip at pumayag. Sige, payag ako. Good. Thank you. Deal na ah. Nakipagkamay ang lalaki sa babae. Pareho silang ngumiti sa isa't isa. Samantala, dulot na matinding kalasingan, nakatulog silang dalawa at hindi nila akalain na magkasunod silang magigising na madaling araw. Doon sinakop ng labi ni Royce ang labi ng dalaga at tinugunan naman yun ni Carmen. Dulot na matinding kalasingan, gumala ang kamay ng lalaki sa katawan ng babae at pareho silang nag-init. Nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang sumunod na pangyayari. Sleep now, my beautiful future wife. Bulong ng binata at nakatulog naman ang dalaga. Kinabukasan, naunang magising si Carmen at halos manlaki ang mga mata niya na mapagtantong ang kagagahan na kanyang ginawa. My gosh! Talagang pumayag ako at pumayag rin na maging baby maker niya? Anya, kaya naalipungata si Royce at pinakatitigan siya. Huwag mong sabihin na nagsisisi ka na at gusto mong bawiin. No, hindi ako papayag. Shit! Todo takas na nga ako kay Limord, tapos ganito naman ngayon. Naiiling ng bulong ng babae. Hindi kita pakakawalan dahil ako ang nakauna sa'yo. Tsaka, may usapan na tayo na magpapanggap kang fake wife ko. Pag may nabuo tayo, makukuha mo ang kabayaran at nasa sayo kung aalis ka. Natulala na lang si Carmen at dahil may nangyari na rin sa kanila, hindi na siya nagreklamo pa. Oo na, wala na rin naman ako magagawa. Maligo ka na at magbihis. May spare dyan na mga bagong damit na binili ko para sana sa fiancé ko. Since wala na siya, sayo na. Padadalhan pa kita ng mga bagong damit tsaka gamit. Tumango lang si Carmen at naligo. Lumabas naman si Royce para asikasuhin ang agreement nila ng dalaga. Nagpagawa siya sa abogado at pinatatakan yon. Pinirmahan niya muna tsaka niya pinapirma ang dalaga nang bumaba ito. Sabay naman silang kumain at nag-usap. Paano pag nalaman ng daddy mo na fake lang? Hindi niya malalaman. Basta huwag ka masyadong mailang sa akin. Susubukan ko. Stranger pa rin naman tayo sa isa't isa. Kahapon nga lang tayo nagkakilala. Magagawa mo rin masanay. Hindi naman ako nangangagat. Nangangain lang. Biro ni Royce kaya natawa ang dalaga pero namula rin ang pisngi kalauna ng ibang klaseng pagkain ang pumasok sa isipan.
Pagkatapos kumain, nagpaalam na muna si Royce kay Carmen para pumasok sa kumpanya. Naiwan ang dalaga sa mansyon at nagliwaliw na lang sa panonood ng TV sa sala. Maya-maya pa dumating ang mga pinabili ni Royce sa mga gamit pambabae tsaka mamahaling damit. Kinagabihan, umuwi si Royce at naabutan si Carmen na nakayuko habang inaabot ang mga paa. What the hell? Akala ko kung ano nang nangyayari sa'yo. Daig mo pa zombie na nagkakabali-bali ang mga buto riyan. Halos atakihin sa puso ang binata sa nakita, lalo pa at madilim sa taas ang hagdan. Sorry na, mainaalis lang ako sa paa kong dumikit na tip. Sa susunod, pakiayos ang kilos mo ha. Baka mapatakbo ako bigla nang wala sa oras. Naiiling na sabi ni Royce. Oo na, ang bilis mo namang matakot. May sakit ka siguro sa puso. Natatawan tugon ng dalaga. Wala, pero dahil sa pinagagawa mo, baka magkaroon nga. Dumiretso na si Royce sa kwarto niya para magbihis ang pambahay. Pagod na pagod siya kaya naman nahiga muna siya sa kama na biglang dumukwang si Carmen. Nakalugay ang mahaba nitong buhok at halos atakihin na naman ang binata sa nerbiyos dahil sa wala sa ayos ang pulbo na nasa mukha nito. Buisit! Alam ko November ngayon at kakatapos na ng undas. Pero wag ka namang manakot. Gusto mo yatang mamatay ako na maaga sa ginagawa mo. Sinisilip lang kita. Itatanong ko rin sana kung gusto mong mahilot. Marunong ako. Mukha kasing pagod na pagod ka sa trabaho. Sabay upo ni Carmen sa bakanting pwesto sa kama at inayos ang pulbo sa mukha. Nakalimutan niya palang ayusin yung kanina. Hindi na niya napansin sa pagmamadali. Nakasuot pa naman siya ng white dress. Ewan ko sa'yo. Ang lakas ang tama mo. Salubong ang kilay na sagot ni Royce. Kumuha naman ang langis ng dalaga tsaka itinaas ang damit ng binata. Mabilis na humarap si Royce at pinigilan ang babae. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Hindi porket may nangyari na sa atin na hayaan kita sa gusto mo. Huwag ka nga praning. Ikaw na nga imamassage. Ikaw pa tong malakas ang tama. Binitawan naman ni Royce ang kamay ng dalaga na mapagtanto na hihilutin lang talaga siya nito. Muling dumapa ang binata at itinaas si Carmen ang suot nitong t-shirt. Ramdam ng lalaki ang malambot na palad ng babae na humahaplos sa kanyang likuran, kaya napapikit na lang siya sa sobrang pagka-relax. Ang gaan ng kamay mo at ang lambot. Thank you. Mag-relax ka lang dyan, tugon ng dalaga. Anong gusto mong kapalit? Tumigil ka nga. Kapalit ka dyan. Wala. Ayos na yung mga pinadala mong bagong gamit. Tsaka damit. Kanina ang dami nga noon eh. Thank you. Natigilan si Royce, hindi niya akalain na hindi ganoon kamukhang pera ang babae, kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya rito. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pagkatapos siyang imasahe ni Carmen, nagpa siya silang sa kwarto na lang kumain dahil gusto na rin matulog ng maaga ni Royce. Habang kumakain, panay ang daldal ng babae, kaya naman naninibago ang binata. Ganyan ka ba kadaldal? Oo, hindi ko lang magawang dumaldal noong si Limord. Kasi psychopath ang isang yun. Buti na nga lang, hindi ako ginalaw. Oo nga no. Ako ang nakauna sa'yo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang guluhin ka ng lalaking yun. Poprotektahan kita. Natigilan si Carmen sa pagsubo ng pagkain dahil sa sinabi ng lalaki. Kumabog na malakas ang kanyang dibdib sa sobrang kilig. Hindi niya lubos akalain na sasabihin yun ni Royce. Salamat. Bigla siya naluha sa sobrang habag sa sarili. Naikwento niya na nakilala niya lang si Limord nang maging suki niya ito sa tindahan ng fishball. Akala niya mabait at walang problema sa pag-iisip, pero nagkamali siya. Nagbago si Limord na magselos sa guard ng mansyon nito, kaya simula nun ikinulong na siya nito. Matindi pala ang obsession ng ex mo. Mabuti na lang at nakalaya ka na. Hindi na kita hayaang bumalik sa impyernong buhay kasama ang lalaking yun. Hinawakan ni Royce ang kamay ng dalaga at bumilis ang tibok ng puso ni Carmen sa kilig. Pagkatapos silang kumain, nilikom na yun ng kasambahay matapos itawag ng lalaki sa baba.
Nagpahinga lang sila at nang makababa ang kinain, sabay na rin silang natulog. Hindi naman na malayo ni Royce na kusang yumakap sa babae ang kanya mga kamay. Kinabukasan ng umaga, halos malaki ang mga mata ni Carmen na makita kung gaano kalapit ang mukha ni Royce sa kanya. You! Masyadong malapit ang mukha mo! Sabay tulak ng dalaga sa binata. Sabi ko sa'yo, masanay ka na. Alam ko, pero wag ka namang mamigla. Nakasimangot na tugon ng dalaga. Oo na, di ko naman akalain na ganun ako kalikot matulog. Bago na, mag-aasikaso na tayo ngayon tungkol sa kasal natin. Pero bago yon, 1 linggo mula ngayon, engagement party natin. Ang bilis? Nagmamadali ka? Oo, yung daddy ko, hindi ako. Sabay silang bumangon at kumilos. Sabay rin silang lumabas ng kwarto para kumain sa dining area. May nakita naman si Royce na kanin sa gilid ng labi ni Carmen, kaya sumenyas siya rito. Pero hindi siya nagets ng babae, kaya dumukwang na siya para punasan ang labi ng dalaga. Natulala naman ito sa kanya kasabay ng malakas sa tibok ng puso. May kanin ka. Salamat. Nakakahiya tuloy. Namumula ang pisngin tugon ng babae. Nagpatuloy sila sa pagkain at nang matapos nagpaalam na si Royce dahil papasok na ito sa opisina. Hinayaan muna ng lalaki ang babaeng mag-asikaso sa pagpapasukat nito para sa susuoting gown, pati na rin sa engagement party nilang dalawa. Naging abala naman si Carmen buong maghapon. Kinagabihan, naabutan niya ang lalaki sa may pool area. Nag-iinom ito mag-isa, kaya nagpa siya siyang lumapit at naupo sa katabi nitong upuan. Ano meron? Bakit mukha kang sad boy dyan? Wala. Nasa stage pa rin ako ng pag-move on. Halos 3 buwan pa lang nang iwan ako ni Mika sa altar para sumama sa ibang lalaki. Medyo natanggap ko na at medyo move on na. Maybe hindi lang katanggap-tanggap ang ginawa niya, gayong wala akong ginawang masama. Sana una pa lang, hindi na siya nagbigay ng pag-asa kung wala naman talaga. Sabay lagok ni Royce ng alak sa baso. Ang malas naman natin sa pag-ibig. Ikaw, niloko at iniwan. Ako naman, sumobrang obsessed sa akin na nakakasakit na sobra, kaya hindi ko na kayang tagalan. Kaya nga, baka kaya pinagtagpo tayo para punan yung kulang at itama ang mali. Nagkatitigan sila sa mga mata at sa hindi maipaliwanag na dahilan, kumabog na malakas ang puso nilang dalawa roon. Sa tingin mo, tumango naman ang lalaki, tila na magnet sila sa mga mata ng isa't isa. Unti-unti na sanang lalapit ang mukha ni Royce kay Carmen na biglang mahulog ang babae sa upuan dahil na tense. Pambihira! Natatawang sabi ng binata. Aray! Daing naman ni Carmen, halos mamula ang pisngi nito sa sobrang hiya. Inalalayan naman siya ni Royce palapit at hinawakan sa kamay, kaya nagkatitigan na naman sila sa mata. Kasabay na malakas sa kabog ng kanilang dibdib. Mag-ingat ka nga. Wala pa akong ginagawa. Nafo-fall ka na. Mukha mo. Nakasimangot na tugon ni Carmen. Muli silang naupo at nagkwentuhan. Dahil sa parehong mindset, nagkasundo sila at unti-unting napalapit sa isa't isa. Isang hapon, naabutan ni Royce si Carmen na natutulog sa ilalim ng puno. Kaya nagpa siya siyang lumapit rito. Hinawi niya ang bangsang babae at napatitig sa maganda nitong muka. Napakaganda mo. Kahawig mo siya. Pero alam kong magkaiba kayong dalawa. Bulong nito. Pinagbastan niya mabuti ang mukha ni Carmen at napatitig siya sa labi nitong namumula. Damn, nakakabaliw. I want to kiss you so bad. Bulong ng lalaki. Dahan-dahan siyang dumukwang at hinalikan ito sa labi na magising si Carmen. Nalaki ang mga mata ni Royce at nakaramdam na matinding hiya. He kissed me? Damn, ano bang ginagawa ko? Namumula ang mukhang bulong ni Royce tsaka dali-daling naglakad palayo. Kinilig naman si Carmen at napangiti.
Makalipas ang 1 linggo, dumating ang engagement party nila ni Royce at sobrang daming umattend sa party na ginanap sa mansyon. Sobrang grande ng dekorasyon at pagkakaayos ng venue. Rinig ang malakas sa tugtog mula sa naglalakihang speaker at colorful ang neon lights. Huwag kang kabahan. Sinong hindi kakabahan? Ipapakilala mo ko sa lahat as your future wife. Tugon ni Carmen. Natigilan siya nang hawakan ni Royce ang kanyang kamay kasabay ng mabilis sa tibok ng kanyang puso. Sa sobrang kilig kahit paano, nabawasan ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Ayan, hindi ko bibitawan ang kamay mo para hindi ka kabahan at maramdaman mong kasama mo lang ako. Just relax. Okay, tugon ng dalaga na may namumulang pisngi. Nagsimula ang program at in-announce si Royce ang tungkol kay Carmen. Maraming bumati sa kanila at ang ilan naman ay pinuri ang dalawa. Matapos ipakilala sa harap ng maraming tao, nagpunta sila sa bawat table at doon niya na ipinakilala sa kanyang daddy ang dalaga. Natuwa naman ito dahil sa wakas may posibilidad na siyang magkaroon ng apo. Samantala, kung kailan nagkakasiyahan ang lahat, biglang lumapit si Limord kay Carmen at hinatak ang babae papunta sa may garden. Sinadya nito na hindi hawak ni Royce ang dalaga. Malandi kang babae ka! Ano akala mo, ha? Hahayaan kitang magpakasa sa Stuart na yon, ha? Akin ka lang, Carmen! Winasak ni Limord ang nightgown ng dalaga kaya bumungad ang bra nito. Bitawan mo ko! Ano ginagawa mo nito, Limord? Umalis ka! Pinagsisipan ng babae ang lalaki, kaya lang mas malakas ito. Sinakal naman siya ng ex-fiancé, kaya nahirapang huminga si Carmen. Malandi ka! Ipagpapalit mo ko sa kanya? Kung ganun, bibigyan kita ng dahilan para ikahiya ng lalaking yon. No! Bitawan mo ko! Ano ba? Hindi ako makahinga! Sigaw ni Carmen kahit hirap na hirap. Mabuti na lang at dumating si Roy sa mapagtanto na nawawala siya. Hinanap siya nito. Carmen! Hayop ka! Sigaw nito, tsaka malakas na sinipa si Limord. Natumba ang lalaki at nabitawan ang babae. Agad tinakpan ni Carmen ang sarili. Napansin naman ito ni Royce, kaya mabilis na hinubad ang coat at hinagi sa fiancé. Sinuot yun ni Carmen at binalingan naman si Royce, si Limord. Akin siya, Stuart! Hindi mo dapat inaagaw ang hindi sa'yo! Galit na sigaw ng lalaki. Isa kang hangal. Ayaw na sa'yo ni Carmen. Bakit pinagpipilitan mo pang sarili mo? Talaga? Huh. Porket iniwan ka ni Mika, mga agaw ka nila na fiancé ng iba? Nakaramdam na matinding inis si Royce kaya inundayan niya na naman ng suntok ang lalaki. Nagdatingan naman ang mga gwardya para umawat. At least, hindi ako kagaya mong baliw na ikukulong ang babae kahit ayaw na sa'yo. Ngayon, wawalang hiyain mo. Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Galit na tugon ni Royce. Inutusan niya ang mga tauhan na dalhin sa presinto ang lalaki. Higit namang mas mayaman at mas makapangyarihan ang Stuart kaysa sa pamilya ni Limord, kaya wala itong magawa. Bumaling si Roy sa fiancé na nooy hindi pa rin nasasaulian at nakatulala lang. Niyakap niya si Carmen at naramdaman niya ang lamig ng katawan nito tsaka panginginig sa sobrang nerbiyos. Huwag ka na matakot. Handito lang ako. Ipapakulong ko ang lintik na yon. Magtiwala ka lang sa akin. Royce, salamat. Tila nakahanap ng kakampi ang dalaga sa katauhan ng fiancé. Sumama si Carmen sa police station para magbigay ng report at tinulungan siya ni Royce para mapakulong ng tuluyan si Limord. Na-retrieve ang CCTV footage na pang-aabuso sa mansyon na psychopath na lalaki at nagamit yun ni Carmen laban nito. Nakahinga siya na maluwag na matuluyan si Limord makulong. Hindi mo na ako masasaktan pa. Hayop ka, Carmen! Sa oras na makalaya ako, sisiguraduhin kong papatayin kita, pati si Stuart!
ni hindi ka man lang makitaan ng pagsisisi sa ginawa mo sa akin. Ang sama mo! Kaya tama lang sa'yo ang mabulok rito. Hindi ka na makakalaya pa. Hindi! Sigaw ni Limord. Umalis na roon si Carmen at sinabayan siya ng fiancé sa paglalakad. Hinawakan nito ang kamay na dalaga, kaya ganoon na lang kabilis ang tibok ng puso ng babae. Wala kang dapat ikabahala o ikatakot. Sisiguraduhin ko hindi na siya makakalaya pa. Thank you so much. Nakahinga na ako na maluwag ngayon. Ngumiti lang ang lalaki at agad pinaandar ang kotse pa uwi. Hindi sila nag-imikan hanggang sa magpa siya si Carmen maligo at magbihis ang pantulog. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Royce. Oo, thank you. Much better kasi nakakulong na siya. Wala namang gugulo sa akin. Alam mo, naisip ko lang, hindi ba same na impression mo sa akin at sa kanya dahil pinilitin kita na magpanggap na peke kong asawa at maging baby maker? Hindi. As long as hindi mo ko sakalin sa mga bagay-bagay at hindi mo ko saktan physically, walang kaso sa akin. Pahig naman ako sa offer mo, kaya wag mo isipin ang sinabi ni Limord. Baliw nga ang isang yun. Ngumiti si Royce at hinila siya sa kamay, kaya ganoon na lang ang kilig na nararamdaman ng dalaga nang yakapin siya ng lalaki. Thank you. Pangako, hindi kita bibigyan ng trauma gaya ng ginawa niya. Salamat. Sabay silang nahiga sa kama at natulog, kahit paano gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Kinabukasan, naging abala sila sa preparasyon sa kasal at sinamahan na ni Royce si Carmen. Dahil sa encounter kay Limord, tila mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal, labis ang kaba ng nararamdaman ng babae sa mga oras sa iyon. Alam kong peke ang lahat ng ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko sumaya at manabik ngayon. Anya, lalo na maglahad ng kamay si Royce sa kanya. Tinanggap yun ng babae. Sabay silang humarap sa pare at nakinig sa seremonyas ng kasal. Kahit peke lang siyang asawa, tunay ang kasal nila. Kaya naman kapag natapos na ang deal at nabuntis siya, kailangan na niyang umalis. Palaging pinaalalahanan ni Carmen ang sarili na wag ma-fall kay Royce. Ayos ka lang ba? Mukhang malalim ang iniisip mo. Kapag natapos ang deal, ikaw ba ang gagastos sa... Shh! Oo, kung yun ang inaalala mo. Huwag ka mag-alala. Sa ngayon, be a good bride. Sabi kindat ni Royce kay Carmen. Namula naman ang pisngi ng dalaga at nag-iwas ang tingin. Lande. Tumawa lang si Royce at saka siya nagbitaw ng wedding vows matapos magsalita ng pare. Ako, si Royce Stewart, gustong makasama si Carmen Kier bilang aking asawa sa hirap man o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan. Hindi ko siya iiwan o lolokohin. Pananatilihin ko ang peace of mind niya at hindi siya sasaktan physically o emotionally. Palagi ka siyang uunahin at iintindihin sa bawat oras. Sisiguraduhin kong hindi siya magugutom o makukulangan dahil ibibigay ko ang best ko para sa kanya. Tila may mainit na palad na humaplos sa puso ni Carmen sa narinig. Ako, si Carmen Kier, walang ibang tatanggapin bilang asawa kundi si Royce Stewart. Kahit anong mangyari, sasamahan ko siya sa hirap, kaligayahan, kalungkutan, kabiguan o tagumpay ng kanyang buhay. Makukontento ako sa kanya. Hindi ko siya tatalikuran o iiwanan. Mananatili ako sa tabi niya kahit kailan. At mamahalin ko siya habang buhay. Natulala naman si Royce matapos marinig ang nakakatouch na pangakong binitawan ni Carmen. Sabay tumibok na malakas ang kanilang mga puso roon. Nagpatuloy ang pare sa seremonyas ng kasal. At nang matapos, pinag-kiss na sila, tsaka in-announce na ganap na sila mag-asawa. Labis ang saya ng nararamdaman ng daddy ni Royce na makita nitong ikasal ang anak.
Let's take a picture! Sigaw ni Royce. Agad naman pumesto ang mga kamag-anak at abay. Nakailang take sila ng pictures dahil magaganda ang shots. Bago sila tumiretso sa mansyon dahil doon ang venue. Kinagabihan, muling may nangyari kina Royce at Carmen dahil sa kalasingan. Mabilis din silang nakatulog pagkatapos. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging clingy si Royce kay Carmen. Manang, si Carmen. Madalas siyang hanapin ng asawa. Natatawa naman ito sa kanya sa tuwing hinahanap siya. Andito lang ako. Bakit? Akala mo naman nawawalang bata. Biro ng babae. Wag mo kong asarin. Baka mapikon ako. Alam mo na ang mangyayari. Huwag kang baliw dyan. Nakakahiya kinamanong Walang nakakahiya roon. Asawa kita. Bulong ni Royce siya kinabig sa bewang si Carmen. Halos mamula naman ang pisngi ng babae sa hiya at kilig. Dinala siya ng asawa sa may garden at doon sinakop ni Royce ang labi ng babae. Natigilan pa noong una si Carmen pero kalaunan, tinugunan na rin ng parehong intensidad ang halik. Bigla-bigla ka na lang talaga ng hahalik? Sorry, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko pagdating sa'yo. Daig mong pa-magnet. Sobra akong attracted. Bolero ka? Huwag mo nga akong ganyanin. Naiilang na tugon nito pero hinawakan lang siya sa kamay ni Royce. Walang masamang kilikin. Kaya wag ka na magkaila, Carmen. Biro pa ng lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin at natawa naman lalo si Royce dahil nakikyutan siya sa asawa. Niyakap niya ulit at pinaggigilan. Halos mamula naman ang mukha ni Carmen sa sobrang higpit ng yakap ni Royce sa kanya. Habang tumatagal, nasasanay na siya sa pagiging malambing ng asawa. Samantala, para mapapaniwala lalo ang daddy ni Royce, nagpa siya silang mag-out of town. Panay din ang dinner date nila para mabukang in love sa isa't isa. Kailangan ba talaga to? Oo, para mapaniwala ko silang in love tayo. Tila nabasag ang nabubuong pag-asa sa puso ni Carmen na marinig ang sinabi ni Royce. Okay, sabagay, tama ka. Tama ka na pagpapanggap lang lahat. Akala ko totoo na. Bulong ng babae habang kumakain sila sa labas. Nasa Paris sila noon at kumakain ng dinner. Biglang nawala ng gana si Carmen kumain dahil na-upset siya sa sinabi ni Royce. Tapos na akong kumain. Bakit? Ayaw mo nang kumain? Ang bilis mo naman matapos. Sure ka ba? Oo. Inaantok na ako, Royce. Gusto ko nalang magpahinga at matulog. Kumain ka lang dyan. Tugon ng babae gamit ang malamig ang tinig. Baliwala naman kay Royce ang sitwasyon dahil akala niya sadyang inaantok lang ito. Kaya naman binilisan niya na kumain at bumalik na sila sa private suite niya. Pagdating nila sa suite, mabilis na nahiga si Carmen. Wala siyang kagana-gana na animoy na matayan sa sobrang panlulumo. Yumakap naman si Royce sa kanya at nakaramdam siya ng pagkainis. Wag mo muna akong yakapin. Gusto ko matulog ng maayos. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako o nasabi na ayaw mo? Wala, Royce. Gusto ko lang matulog. Hindi na kumibo pa ang lalaki at hinayaan na lang si Carmen. Mas lalo lang nainis ang babae dahil tila manhid ito at hindi alam kung saan siya nagkamali. Pero tama na rin naman talaga ang lalaki. Naging masyado lang siyang attached sa mga ginagawa ni Royce. Kinabukasan, pinagluto siya ng asawa at sinuyo. Pakiramdam kasi ng lalaki may topak ang babae, kaya niregaluhan niya ito ng mamahaling kwintas, bulaklak at ipinagluto ng masasarap na pagkain. Kahit na ganoon, imbes sa kiligin, mas lalo lang naging problemado si Carmen dahil alam niyang peke lang ang lahat. Sabihin mo nga sa akin, ayaw mo ba sa regalo ko? Hindi. Ayos naman. Sadyang mood swing lang. Kain na tayo. Salamat sa effort. Plain na tugon ng babae. Tila na discouraged naman ang lalaki sa naging reaction ni Carmen. Sana maging maayos ang pakiramdam mo at ang mood mo.
Miss na kitang lambingin. Soon. Kapag tanggap ko na talagang fake ang lahat sa atin. Kapag sanay ako at alam kong peke lang lahat ng pinakikita mo, tipong hindi na ako mag-e-expect. Tumango naman si Royce at sabay silang kumain. Kaya lang nakakailang subo pa lang si Carmen ng honey buttered shrimp na ulam na masuka siya. Mabilis siyang tumayo at tumiretso sa lababo. Halos mamutla na ang babae, kaya naman kinabahan si Royce at nataranta. Anong nangyari? Ayos ka lang ba, Carmen? Safe naman ang niluto ko. O may allergy ka sa hipon? Wala. Kahit sa mga ginamit mo, hindi ko alam na susuka ako. Dalhin na kaya kita sa ospital? Please, mukhang hindi ko kakayanin kung hindi magagamot to. Naiiyak na tugon ng babae, kaya naman umalis sila ng suit at dumiretso sa private hospital roon. Agad chinek at tinignan ang sitwasyon ni Carmen. Nag-laboratory test, PT at ultrasound ito. 2 lines? Hindi ba nagkamali ang pregnancy test? Kaso, sobrang linaw masyado. Daddy na ako! Yes! Tignan mo, Carmen! 4! Quadruplets ang anak natin! Masayang saad ni Royce na pag-alaman rin nila na lalaki lahat ang quadruplets. Kaya pala sobrang selan ko ngayon dahil doon. Sorry, dapat inintindi kita. Akala ko galit ka sa akin eh. Sabay hawak ni Royce sa kamay ng asawa. Natigilan naman si Carmen at gustuhin man niyang sabihin na talagang galit siya rito dahil sa peke nitong pinapakita sa kanya. Tila napipi siya at walang lakas ng loob umamin. Hayaan mo na. Sabay silang nakinig sa doktor at nangako na magpapacheck up kapag umuwi na sa Pinas. Naging maingat naman si Royce kay Carmen mula nang malaman niyang buntis ito. Mas naging maalaga, sweet at excited ang lalaki sa pagbubuntis ng asawa. Sabi ng OB, 3 buwan ka ng buntis at maselan ang trimester. Kaya mag-iingat ka Oo, wag ka mag-alala. Mabuti naman at nakikita ko na rin na nag-iingat ka naman. Basta kapag may gusto kang ipagawa o kainin, magsabi ka sa akin. Ako nang bahala. Tumango naman si Carmen sa sinabi ng asawa. Hindi na ni sila nagtagal pa sa Paris dahil ayaw ni Royce matagtag ang asawa. Nangako siya na magagala na silang ulit sa susunod sa kahit saang bansa. Ikaw ang bahala. Wala naman ako magagawa roon. Umalis sila sa Paris sakay ng private plane na pagmamay-ari ni Royce. Kaya nakarating sila agad sa mansyon at hinayaan niya magpahinga ang asawa. Lumipas ang mga araw na mas lalo siyang nasasabik makita ang kanilang anak. Nanatili naman siyang in denial sa nararamdaman kay Carmen kahit na wala na siyang kontrol sa sarili niya sa pagiging sweet at caring dito. Kumain ka na. Baka gutom na kayo ng mga babies natin. Saad ni Royce kaya kinilig si Carmen. Para sa ikabubuti ng lahat at ng kanilang pagsasama, nagpasya siyang iisang tabi na lang muna ang sariling nararamdaman at nag-focus sa kanilang anak. Nagugutom na nga ako. Inaantay lang kita para sabay na tayo. Nakakiting tugon ng babae. Agad naman tumawag sa kusina si Royce para dalhan silang dalawa na makakain. Ganadong kumain si Carmen dahil 4 ang pinapadede niya. Nagsuggest naman si Royce na mag-formula pero ininsist ng asawa na mas healthy ang breastfeed milk. Kaya wala na itong nagawa at hinayaan na lang ang asawa sa gusto gawin. Kumain ka lang ng kumain. Oo, kanina pa ako gutom. Dapat kumain ka na. Ayoko nga. Gusto kitang kasabay kumain. Kaysa kumain mag-isa. Naglalambing na tugon ni Carmen kaya natigila si Royce sa panenenmon at kinilig sa sinabi ng babae. Sabay silang kumain at hindi mapigilang mapangiti ng lalaki dahil maswerte siya na may kagaya ni Carmen na binigyan siya ng mga anak. Habang tumatagal, unti-unti na silang nahuhulog sa isa't isa at ang inaakala nilang peke ay totohanan na pala. Isang araw, nahimatay ang babae dahil sa sobrang init ng panahon.
Mabuti na lang at nakita siya ni Royce kaya agad siyang dinala sa loob ng mansyon. Tumawag kayo ng doktor! Ngayon din! Natatarantang sigaw ng lalaki. Agad namang kumilos ang mayordomo ng mansyon at pinapunta ang private doctor ng pamilya ni Royce. Kinausap siya nito matapos i-check ang dahilan ng pagkakahimatay ng babae. Napag-alaman ng lalaki na kaya ito nagkakaganoon dahil sa init ng panahon at sobrang puyat, kaya na low blood. Pinagbawalan munang magpuyat si Carmen at niresetahan ng gamot tsaka mga kailangang kainin para bumalik sa normal ang blood pressure nito. Thank you, Doc. Nakahinga naman na maluwag ang lalaki at hinatid na sa may labas ang pinto ang lalaking doktor. Sobra ang kaba na naramdaman ko. Hindi ko akalain na mag-aalala ko ng husto sa'yo. Salamat. Tugon ng babae na magising ito. Huwag ka na raw magpupuyat. Narinig mo naman siguro ang bilin ng doktor. Kailangan mong magpalakas. Sila manang na muna ang bahala sa mga anak natin. Oo, salamat. Pinagpahinga ulit ni Royce ang asawa at inasikaso ang pagkain nito na maggabi. Sinikap niyang asikasuhin ang asawa hanggang sa gumaling na ng tuluyan si Carmen. Mas lalo namang nagugustuhan nito ang lalaki. Isang umaga, naabutan ni Royce si Carmen at ang mayordomo na binibilad ang quadruplet sa bagong sikat ng araw. Manang, ako na po. Anya tsaka inagaw ang hawak na baby ng mayordomo. Iniwan naman sila nito roon. Kauuwi mo lang galing business trip. Dapat nagpapahinga ka muna. Ayos lang ako, Carmen. Isa pa, namiss ko ang mga anak natin. Buti pa ang mga bata. Namimiss mo. Kunwari nagtatampong tugon ng babae. Siyempre, ikaw rin, Mrs. ko. Tugon ni Royce na nakapagpakilig sa kanyang asawa. Pagkatapos silang ibilad ang mga bata, pinaasikaso na nila ang mga ito sa mga yaya nila tsaka sila dumiretso sa kusina para kumain. Kamusta ang business trip? Ayos naman. Nakakapagod lang. Kung pwede nga lang, nandito na lang ako sa bahay para kasama ko kayo ng mga bata. Kaya lang, baka mapabayaan ng kumpanya. Kawawa sila kapag nawala ng mamanahin. Ikaw talaga. Ayos lang naman kami rito. Wag mo kaming isipin. Kumakain ako sa tamang oras at nagpapadede sa kanila. Salamat sa effort mo. Nakangiting tugon ng lalaki. Pagkatapos silang kumain, dumiretso na sila sa kwarto para magpahinga. Paghiga ni Carmen sa kama, bigla na lang umibabaw si Roy sa kanya at pinakatitigan siya sa mga mata. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang lambingin ka. Bago matulog, gusto ko rin samahan mo kung magbawi ng tulog. Tugon ng lalaki tsaka hindi na hinayaang makapagsalita pa si Carmen. Sinakop niya na ang labi ng asawa at ginawaran ito ng malalim na halik. Ramdam ng babae ang mabilis sa tibok ng kanyang puso dahil doon. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay at pinulupot sa batok ni Royce. Tinugunan niya ang init ng halik ng asawa hanggang sa pareho na silang dalang-dala. Alam mo bang namiss kitang halikan? Nasasanay na yata ako. Ayos lang na masanay ka. Nakangiting tugon ng babae. Napangiti ni si Roy sa naging sagot nito at pinagpatuloy na nila ang halik. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging sweet sa isa't isa. Sinimulang sambahin ng lalaki ang katawan ng babae at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na sandali. Mabilis naman silang nakatulog sa sobrang pagod. Makalipas ang isang oras, nagising si Carmen nang kumatok ang yaya ng quadruplets para tawagin siya dahil nagugutom na ang mga bata. Okay, saglit. Mabilis na nagbihis ang babae tsaka lumabas para asikasuhin ang kanilang 4 na anak. Gutom naman siya pagkatapos. Makalipas ang 6 na buwan, dumating si Mika sa mansyon at si Carmen ang naabutan nito roon. Sino ka? Tanong ni Carmen sa babae. Ikaw ang sino? Nandito ako para kay Royce. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya at makipagbalikan. Pinagsisihan ko na ang nagawa kong pag-iiwan. Ikaw si Mika?
Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Hindi niya akalain na kahawig niya nga ito, gaya na sinabi ng wedding organizer niya noon bago sila ikasal ni Royce. Ako nga. Sino ka? Kanina pa kita tinatanong pero hindi ka man lang sumasagot. Nauubos na ang pasensyang tanong ni Mika. Akong asawa niya. Asawa? Malabo yan. Masyado akong mahal na mahal ni Royce para magpakasal sa iba. Nagkamali lang ako ng desisyon na umalis sa mismong araw ng kasal namin. Pero alam kong tatanggapin niya pa rin ako dahil mahal niya ako. Totoo ang sinasabi ko. Ako si Carmen at ikinasal na kami 8 months ago. Ramdam ni Carmen ang matinding paninikmura ng tiyan sa sobrang upset. Hindi niya akalain na babalik ang babaeng minamahal ng gusto ng kanyang asawa. Hiwalayin mo siya. Akin lang si Royce. Hindi kayo nababagay. Nababaliw ka na ba? Bakit ko siya hihiwalayin ha? May anak kami. Pag-amin ni Carmen. Wala akong pakialam kung may anak kayo. Basta hiwalayin mo siya. Ako na ang bahalang magpalaki sa anak niyo. Tiyak naman na pag pinapili ko si Royce, ako at ako pa rin ang pipiliin niya. Hindi ko siya hihiwalayan. Kung dahil lang sa sinabi mo. Hanggat hindi niya sinasabi, hindi ako aalis. Ako ang magpapalaki sa anak namin. Sa tingin mo ba mahal ka niya dahil may anak kayo? Alam ko ang sitwasyon. Gusto lang siya ni Tito magkaroon ng tagapagmana at tungkol naman sa iyo. Ginagamit ka lang niya. Bakit mo pa ipipilit ang sarili mo? Gayong alam mong ako ang tunay na mahal. Wala kang karapatang utusan o diktahan ako. Ako ang legal na asawa. Umalis ka na. Inutusan ni Carmen ang mga gwardya na paalisin si Mika at nag-alangan ang mga ito hanggang sa tumawag na sila kay Royce kaya umuwi ang lalaki. Natulala si Royce sa makita si Mika at kalaunan nang ibabaw ang matinding galit. Hindi niya akalain na nakamove on na siya rito at galit na lang ang nararamdaman. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Royce, sorry. Alam kong mahal mo ako. Kaya please bumalik ka na sa akin. Patawarin mo ako. Sabay yakap ni Mika kay Royce. Nag-iwas ang tingin si Carmen at tinalikuran ang dalawa. Pagkatapos mo kong iwan, akala mo ba ganun-ganun na lang yun? Babawi ako sa iyo. Pangako. Hanggang doon na lang ang narinig ni Carmen dahil nasasaktan siya, lalo na nang hinawakan ni Royce si Mika sa magkabilang braso. Akala niya tatanggapin ulit ito ni Royce at hindi niya alam na itinulak ito palayo ng asawa. Agad siyang pumasok sa kwarto ng kambal at kinuha ang ATM savings niya galing kay Royce. Kung babalik ka na sa kanya, alam kong tapos na ang kontrata. Mula nang bumalik siya. Bulong ni Carmen habang umiiyak. Pinirmahan niya na rin ang annulment papers na nasa drawer at nilapag yun sa ibabaw ng lamesa. Hindi na ako makakagulo. Malayo mo na siyang makakasama ulit dahil kayo naman talaga dapat ang ikakasal kung hindi siya umalis. Kinuha niya si River, ang isa sa quadruple silang anak, at mabilis sa dumaan sa kabilang pintuan para makalayo sa dalawa. Hindi na namalayan ni Royce ang kanyang pag-alis. Nagpakalayo-layo si Carmen at ginamit ang pera na binayad ni Royce sa kanya para magpatayo ng bahay sa Bailin, Cavite. Tahimik, malayo sa gulo at walang ibang iniintindi kundi ang kanilang anak na si River na tangi na isama niya. Samantala, halos mabaliw si Royce sa pagkawala ni Carmen at ang anak nilang si River. Why? Kung kailan umalis na siya, tsaka ko lang na-realize na mahal ko na siya. Halos magwala si Royce at lasing na lasing nitong pinagahagis ang mga gamit sa kwarto. Mabuti na lang at wala roon ang triplets. Isang buwan na rin niyang hinahanap ang kanyang mag-iina. Hindi niya lubos akalain na sa pagdating ni Mika noon, ito ang magiging dahilan ng biglaang pag-alis si Carmen. Alam niyang kasalanan niya rin dahil deal lang ang meron sa kanila at sa pananalita niya, pero hindi niya naman kasi alam na totoo na pala ang pinapakita, pinaparamdam at sinasabi niya sa asawa.
Paano ako makakabawi? Paano ko pa sasabihin na mahal ko siya? Kung hanggang ngayon hindi ko sila mahanap ni River. Halos maluha na si Royce habang pinagmamasdan ang kanilang family picture na hawak at ang nakasabit na wedding photo sa kisame ng kanilang kwarto. Dinamdam talaga niya ang pagkawala ng mga ito at labis ang galit na naramdaman nang malaman na kung ano-ano sinabi ni Mika sa kanyang asawa. Sinisisi niya rin ang sarili dahil hindi siya umami noong umaga pa. Makalipas ang 3 taon, umattend si Roy sa isang event sa Hotel Primera. Puro mayayaman at sosyalista ang naroon. Hindi niya akalain na makikita niya na naman si Mika at nagsimula na naman itong mangulit. Royce, mag-usap tayo. Siguro naman wala na ang galit mo. Ngayon na wala na talaga ang babaeng yon, maaari na tayo magsimula ulit. Tigilan mo ko, Mika. Ayoko makipag-usap sa'yo. Bakit? Hindi mo naman siya mahal. Kailangan mo lang siya dahil naiipit ka ng daddy mo. Now, hindi na. Dahil may anak ka na naman na nagmamana. Sabay hawak ni Mika sa kamay ni Royce, tinabig ng lalaki ang kamay ng babae. Shut up! Mahal ko si Carmen. Hindi lang dahil kailangan ko siya. Aminado akong fake lang ang lahat ng una, maliban sa legally married kami. Pero hindi ko sinulong ang annulment na yun, kaya naman asawa ko pa rin siya. Bumalik ka na lang sa ex mo o sa lalaki mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Sabay talikod ni Royce. Royce! Hindi! Alam kong kailangan mo ko. Kailangan ng nanay ng mga anak mo. Kaya ayusin na natin. Promise hindi na kita iiwanan ulit. Habol ni Mika, ang lalaki sabay yakap dito. Kinalas naman ni Royce ang yakap ng ex. Ayoko na sabi, ang tigas ng ulo mo. Lubayan mo na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na kita mahal. Galit na umalis si Royce roon. Lumabas siya ng venue at nakita si Carmen na pinainom ng alak na matandang guest. Nakita niya kung paano ngumiti ang matanda, kaya nagets niya agad na may nilagay ito. Ayos na sir, tugon ng babae at laliw na sana na mag-excuse ang matanda at sinabing maghintay si Carmen roon dahil kukuha ito ng pera. Nang makaalis ang matandang lalaki, agad hinatak ni Royce ang asawa at dinala ito sa isang private room na nakalaan sa kanya. Sino ka? Bitawan mo ko! Nagtatrabaho ako! Sigaw ni Carmen. Manager siya ng housekeeping department at nagkataon na kulang sa tao kaya siya mismo ang nag-asikaso sa guest ng hotel. Kakatapos niya lang ayusin ang kwarto na matanda nang painumin siya nito ng alak noong palabas na siya ng kwarto. Papasok na sana siya sa kabilang kwarto para linisan na magkamali siya ng pasok. Nakaramdam ng galit ang lalaki noong una pero kalaunan na pagtanto niya kung gaano ito kamis. Matagal niya rin kasing pinahanap ang asawa. Namiss kita. Bigla ka na lang umalis ng walang paalam. Alam mo bang wala akong balak paalisin ka? Dahil mahal na kita. Biglang sabi ni Royce. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa dahil baka lalo lang mawala sa kanya ang babae. Natigilan naman si Carmen sa narinig. Tumibok na mabilis ang kanyang puso nang marinig ang pamilyar na boses. Royce, anong ginagawa mo rito? Kunot noon na tanong ng babae. Guest ako sa event sa kabilang room. Saktong labas ko nakita naman kita. Matagal na panahon kitang hinanap at pinahanap, Carmen. Ngayon lang kita natagpuan. Dahil sa Bailin kami nakatira, lumuwas lang ako ulit ng Maynila para magtrabaho. Manager na ako rito. Kamusta kayo ni Mika? Nakita mo naman ang pirma ko. Sana masaya ka na. What? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Umalis ka nang walang paalam kaya hindi ko malang nagawang umamin. Sabay hawak ni Royce sa balikat ng asawa. Pinakatitigan niya sa mata si Carmen at halos magwala naman ang puso ng babae doon. Naghalo ang kilig at pananabik. Hindi niya lubos akalain na amin sa kanyang asawa. Totoo bang mahal mo ko?
Akala ko si Mika. Akala ko nagkabalikan na kayo. Kaya umalis ako dahil alam kong tapos na ang contract at baka balikan mo na siya. Wala na akong bahalak balikan yung taong nanakit sa akin. Hindi biro iwanan sa altar. Isa pa, mahal talaga kita. Hindi lang ako agad nakaamin dahil naguguluhan pa ako sa sarili ko. Pero nang mawala ka, doon ko napagtanto na tunay lahat ng sinabi. Pinaramdam at pinakita ko sa iyo. Talagang gusto kita at hindi na peke ang lahat. Sabay yakap ni Royce kay Carmen. Ramdam ng babae ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Aminado siyang na-miss niya rin ang asawa. Bago pa man siya makasagot rito, sinakop na ni Royce ang kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Carmen sa gulat, pero kalaunan unti-unting namungay ang kanyang mga mata. Kusang tumugon ang kanyang labis sa mainit na halik ng lalaki. Mas lalo naman siyang kinabig ng lalaki at pareho silang bumagsak sa kama na hindi bumibitaw sa halik. Hindi na kita pakakawalan pa. Ipupurso kita at babawiin. Royce, labis ang saya na nararamdaman ni Carmen sa mga oras sa iyon habang mainit silang naghahalikan. Ramdam nila ang pananabik at pagmamahal sa isa't isa. Umibabaw si Royce sa asawa at nagsimulang alisin ang suot nito. Ramdam ni Carmen ang bawat pagsamba ng lalaki hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Wala nang iba. Tandaan mo yan, Carmen. Oo. Mabilis na nakatulog si Carmen dulot na matinding pagod. Kinabukasan, nagising siya na wala na sa hotel. Sa pagmulat ng mga mata ni Carmen, natagpuan niya ang sarili sa pamilyar na mansyon. Mommy! Sigaw ni Jay, isa sa kadruplets. Sumampa naman sa kama si Zen at Dash. Mommy? Kayo na ba ang mga anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmen. Magkakaiba ang itsura ng kambal niyang anak pero kahawig lahat ni Royce. Mas kamukha pa ng ama ang mga bata kaysa sa kanya. Opo, kami nga. Ang tagal mo pong nawala. Sabi ni Daddy, nag-work ka lang daw po sa malayo. Buti naman po umuwi ka na. Dagdag pa ni Jay. Oo anak. Pasensya na kung matagal na panahon akong wala sa tabi niyo. Pero mahal na mahal kay ni Mami. Anya tsaka niyakap ang tatlo. Sakto namang pasok ni Roy sa kwarto at kinarga si Zen. Nasaan si River? Kailangan na natin siya dalhin rito. Nang sa ganoon, mabuo na ang pamilya natin. Nasa apartment. Kung susunduin natin siya, sasama yun. Tara na, para makabalik tayo agad at makakain. Tugon ni Royce tsaka kinarga rin si Jay. Kinarga naman ni Carmen si Dash at lumabas na sila sa mansyon. Sumakay sila sa kotse ng lalaki at sinabi naman ni Carmen ang lokasyon ng apartment. Sinong kasama niya roon? Bakit iniiwanan mo siya mag-isa? Mabait at matalino si River. Hindi siya agad nagtitiwala kaya hindi yung mapapahamak. Alam niya rin na kailangan kong mag-work. Bakit pa? Sobrang laki ng perang ibinigay ko sa iyo noon. Naubos na? Tanong ng lalaki. Oo, nagkasakit si River sa puso kaya pinaoperahan ko siya at pinatransplant. Ayos na siya ngayon. Natigilan si Royce dahil hindi niya alam na may komplikasyon ng isa sa kadruplets. Bakit siya nagkasakit? Wala naman na ibang kakambal niya. Hindi ko alam. Maybe hindi lang talaga agad nakita noon sa kanya. Tugon ni Carmen. Tumango naman si Royce at nakarating sila sa apartment. Agad umakyat ang mag-asawa sa second floor at pinuksan ni River ang pinto nang marinig ang boses ng ina. Mami! Nakauwi ka na? Masayang saad nito. Oo anak, may mga kasama ko. Sabay labas nila Royce at ng triplets. Natulala si River sa nakita. Kilala niya ang ama dahil palagi niyang nakikita ang ina na umiiyak habang nakatitig sa larawan ng ama. Daddy! Daddy ko!
Sigaw ni River, sabay yakap sa binti ng ama. Naluha naman si Royce sa tagpo nilang yon ng anak. Anak, patawad kung wala sa tabing mo si Daddy noong nagkasakit ka. Pero lagi mong tatandaan, babawi ang Daddy dahil mahal na mahal kita. Sabay halik nito sa noo ng anak. Matamis na ngumiti si River kaya gumaan ang pakiramdam ng lalaki. Nag-impake na ng gamit sila Carmen at sumama kina Royce pabalik sa mansyon. Saktong nakaluto na naman ang mga kusinero kaya kakain na lang sila. Maganang kumain ang buong pamilya. Nakasundo agad ni River ang kanyang mga kapatid kahit pa matagal na panahon silang hindi nagkita o nagkasama. Kain ka lang na marami, River. Masayang nilagyan ni Jay ng ulam ang plato ng kakambal. Ganoon rin ang ginawa nila Zen at Dash. Oo, salamat, Twin. Labis ang saya ni Carmen dahil nakikita niyang nagkakasundo ang magkakapatid. Halatang napalaki na maayos ni Royce. Thank you. Bakit ka nagpapasalamat? Kunot noon naman tanong ng lalaki. Masayang masaya ito dahil kasama na niya ang mag-ina niya. Kasi pinalaki mo silang maayos. Hindi mo sinabi na umalis ako at iniwan sila. Hindi ko gagawin yon. Gusto kong mabuo ang pamilya natin. Isa pa, kasal pa rin tayo. Hindi ko ipinasa ang annulment papers dahil kung may gusto man akong makasama habang buhay, ikaw na yon. Tugon ni Royce kaya kinilig si Carmen. Talaga lang ha? Baka si Mika. Tinaboy ko yun noon at kahapon. Naghahabol pero ayoko na talaga. Tugon ng lalaki. Napangiti naman si Carmen tsaka kumain. Siguraduhin mo lang, ayoko na sakit ng ulo. Oo, makakaasa ka. Nakangiting tugon ni Royce. Pagkatapos silang kumain, hinayaan nilang magpahinga ang mga bata tsaka maglaro sa may garden. Mami, Daddy, sali po kayo! Yakag ni Jay. Nagkatinginan naman ang dalawa at walang nagawa kundi paunlakan ang yakag ng anak. Anong gagawin natin, anak? Tanong ni Royce. Taya-tayaan po, pero nakapiring. Sagot ni River. Tumango ang lalaki. Pero dahil bago sali kayo, ikaw po ang taya, Daddy. Upo ka na po. Piringan po kita. Masayang singit ni Jay. Bakit ako? Dalawa kami ng mami mo ah. Kasi nauna si mami sa'yo lumapit, Daddy. Be fair po. Sagot ni River. Natawa na lang ang mag-asawa roon. Piniringan nila ang ama at nagsimulang mga pa si Royce. Panay naman ang tawanan ng mga bata. Daya ah! Reklamo ni Royce. Maya-maya pa itinulak ni River at Jay si Carmen kaya napasubsob ito sa matipunong dibdib ni Royce. Mabilis samang nagtakbuhan palayo ang apat at naiwan ang kanilang mga magulang roon. Galing mo talaga, River! Siyempre, brother, para magkaayos sila. Lagi kasi naiyak si mami noon. Yung pala, gawa noong Mika. Sagot nito kay Jay. Kaya nga, buti na lang loyal naman si Daddy kay mami natin. Tumango silang apat at umalis sa muna roon para maglaro ng mga toys sa may sala. Sa kabilang banda, kumabog ng malakas ang dibdib ni Carmen nang hawakan siya ni Roy sa magkabilang braso. Imbes sa bitawan, inalis ito ang piring tsaka pinakatitigan siya sa mga mata. Ang ganda mo pa rin. Bolero ka. Mukha na pagtipan tayo ng mga bata. Kaumpisa lang ng laro. Naiiling na tugon ni Carmen. Alam mo kung gaano katalino ang mga yon. Malaman talaga. Sinadya nga nila. Sabay hawak ni Roy sa baba ng asawa. Pero kahit ganoon, pabor sa akin. Dahil magkakaroon tayo ng quality time together. Mukhang bumalik na sila sa loob ng mansyon. Maglalaro ang mga yun sa sala. Gaya ng laging ginagawa ng tatlo. Tara na rin. Yakag ni Carmen pero hindi gumalaw si Royce at hinila siya tsaka sinakop ang kanyang lapi. Lumikot ang mga mata ng babae para tignan kung wala na nga ang mga bata at na mapagtanto na wala na ang mga ito, humawak siya sa batok ni Royce para tugunan ang halik. Pumikit silang dalawa at dinama ang init ng halik sa isa't isa.
I love you so much, Carmen. Akala ko matindi na ako magmahal noon. Pero mas matindi pa pala ako magmahal ngayon. Halos ikabaliw ko ang pagkawala mo. Akala ko hindi na tayo magkikita pa. Luckily, nagtagpo tayo ulit. Sorry, akala ko kasi si Mika pa ang mahal mo. Mahal rin kita, Royce, kaya sobra ako nasaktan noon. Umalis na lang ako kasi ayokong saktan palalo ang sarili ko. Tugon ni Carmen, yumakap naman sa kanya si Royce at hinalikan siya sa noo. Kaya nga simula ngayon, dapat na natin pag-usapan bago tayo magdesisyon. Bawal na ang padalos-dalos ng saganaon, walang masasaktan. Mabuti na lang at mahal mo rin ako. Oo naman, sabay silang naglakad papasok sa mansyon habang magkahawak ang kamay. Napalingon naman sa kanila ang quadruplets at labis ang saya na nararamdaman na makita magkahawak kamay na sila. Huwag kayong mag-aaway ha? Bili ni Carmen, marahan tumango ang apat habang matamis na nakangiti. Apa! Sagot ni Jay. Huwag ka mag-alala, Mami. Love ko mga kapatid ko. Tugon ni River na sinigundahan nila Zen at Dash. Nagkakasundo talaga ang apat kaya naman magaan ang loob nila mag-asawa at panatag silang hayaan ng mga itong maglaro. Nagkwentuhan naman sila ni Roy sa bakanting table tungkol sa mga nangyari noong nagkalayo sila. Maraming nalaman si Royce at laking pasasalamat niya naman na safe ang asawa at anak. Buti talaga, hindi mo na binalikan. Hindi na talaga, kasi meron na akong ikaw. Sapat ka na. Bolero? Mahal na mahal mo nga yun. Noon yun. Naka-move on na ako mula na makilala na kita. Pero never ka naging panakipputas. Dapat lang. Sabay irap ni Carmen. Dahil hindi ko yung ginawa sa'yo. Kaya mahal kita eh. Kinikilig na tugon ni Roy sabay halik sa pisngi ng asawa. Namula naman ang mukha ni Carmen roon sa sobrang kilig. Wala namang pakialam ang mga bata basta mahalaga na ayos na ang mga magulang nila. Sus? Ngayon ka na lang ganyan? Noon, kung ipamukha mo na dahil lang gusto mo mapapaniwala ang daddy mo. Akala ko yun ang dahilan. Buti na lang rin, hindi masama ang stepbrother ko. Hindi tayo ginugulo. Pinaubaya sa akin ang pamamahala sa kumpanya. Kaya nga no, binitawan niya. Nagkwentuhan lang sila habang abala ang mga bata sa paglalaro. Habang tumatagal, mas lalo silang napapalapit sa isa't isa, lalo na ang quadruplets na mas nagiging close at mapagbigay kay River. Isinama naman ni Royce ang mag-iina niya sa Sky Ranch sa Tagaytay at sumakay sila sa mga rides sa para sa bata. Labis ang saya na nararamdaman ng mga ito roon. Best day ever! Thank you, Mommy at Daddy! Iba po talaga kapag buong pamilya! Masayang sabi ni River. Kaya nga po, hindi na kami asa rin na walang Mommy, sagunda ni Jay. Ako walang Daddy, pero hindi ko naman sila iniintindi dahil naniniwala akong may tamang panahon para mabuo ulit ang pamilya. Nakangiting dagdag ni River. Proud na proud naman na mag-asawa dahil nanatiling positibo sa buhay ang anak. Pasensya na kayo mga anak. Babawi si Mommy. Saad ni Carmen. Ako rin. Babawi ako sa iyo, River. I love you, anak. I love you for... Buong pagmamahal na sabi ni Royce, lumamlam naman ang mga mata ng mga bata at yumakap sa mga magulang. Basta, wag po kayo maghihiwalay. Tumango naman sila Royce at Carmen. Samantala, natigilan sila na makita si Mika at kasama nito ang stepbrother ni Royce na si Brian. Ano ba, Brian? Iniwan ko si Royce para sa'yo. Kahit na ikakasal na dapat kami, tapos iiwan mo lang pala ako sa ere. Ang unfair mo! Natigilan si Carmen. Siya ang ex ni Mika? Hindi makapaniwalang tanong ng babae. Narinig pa nila na gusto lang naman ni Brian saktan si Royce emotionally bilang ganti dahil nasa kanya na ang lahat. Siguro kailangan kong kausapin ng kapatid ko kasi hindi ko siya tinato ng tama. Hindi ko man siya kinakausap,
Pero dinedma ko siya na mahabang panahon. Mabuti pa nga kausapin mo na siya para hindi na lumala ang sitwasyon. Tugon ni Carmen. Lumapit si Roy sa dalawa at kinausap nito si Brian. Noong una, naangasan si Brian kay Royce. Pero nang humingi ng pasensya ang lalaki, nagbaba na rin ito ng pride. Humingi ng tawad sa nagawa. Nagkapatawaran sila at nagkaayos bilang magkapatid. Samantala, hindi na talaga nagkabalikan sila Brian tsaka si Mika. Doon na nag-hysteria ang babae. Pagkatapos ang lahat, ganyan, kayo nagkaayos, tapos ako tsupwera na lang. Paano niyo nagawa sa akin to? Tama na, Mika. Ayoko na ng gulo. Tumigil ka na. Tugon ni Royce. Bumaling si Roy sa direksyon ng mag-iina niya, kaya nagkaroon ng ideya si Mika at sumugod sa direksyon ng mga ito. Kinarga niya si Sen at itinakbo palabas ang Sky Ranch. Agad na sumunod ang tatlo, karga ang tatlong bata. Mika, ano gagawin mo? Tama na! Ibalik mo si Sen! Sigaw ni Carmen. Narinig nila ang pagpapanik at pag-iyak ng anak, kaya mas lalo silang nainis kay Mika. Kung hindi lang rin ako magiging masaya at kayo lang, isasama ko ng batang ito sa kabilang buhay! Sigaw ni Mika sabay tawid sa kalsada. Napahiyaw si Carmen sa takot. Mabuti na lang at huminto ang kotse. Sinigawan ng driver noon si Mika at mabilis na inago ni Roy si Sen sa babae. Tumawag naman si Carmen ng pulis kaya dinakip si Mika. Nababaliw ka na, Mika. Kaya ayokong ituloy ang relasyon natin. Masyado kang selfish. Sigaw ni Royce. Ganoon din ang sinabi ni Brian. Parehong dismayado. Kaya lalong naiyak si Mika. Kung sana minahal niyo rin ako, gaya ng pagmamahal mo kay Carmen, hindi ako magkakaganito. Saad ni Mika. Kinasuhan nila ito at nakulong ang babae. Kaya wala namang pagsisisi si Mika dahil wala na rin namang saysay yun para sa kanya dahil nawala na sa kanya ang lahat. Samantala, naging mas close sila Brian at Royce dahil sa nangyari. Sabay-sabay silang umuwi. Sa pagdipas naman ng mga araw, panay ang bisita ni Brian sa mansyon na mag-asawa at palagi itong may dalang mga regalo para sa mga bata. Kinuha rin ni Royce ang kapatid bilang vice president ng kumpanya kaya mas naging malapit sila. Dito ka na kumain, yaya ni Carmen kay Brian. Oo, tama ang ate mo. Dito ka na kumain, bro. Yaya ni Royce kaya hindi na nakatanggi pa si Brian. Maganang kumain na mag-anak at ganoon ni si Brian. Sama-sama naman silang nag-celebrate ng Pasko, New Year at Valentine sa mansyon. Natanggap na rin ni Royce ang stepmom niya bilang bagong asawa ng kanyang daddy, kaya naging mas close sila ng ama. Thank you sa pagdalo, nakangiting sabi ni Carmen na makita ang biyenan. Tumango ito at labis na nagpasalamat sa babae dahil simula nang ikasal sila ni Royce, tila mas naging ayos ang kanilang buong pamilya. Tara na sa loob, nagkakasaya na roon. Yaya ni Royce, kaya ngumiti ang ama. Masayang nagsimula ang palaro at pasaya para sa kanilang malaking pamilya. Labis ang saya na nararamdaman ng bawat isa. Samantala, na maging abala ang mga ito, nagkaroon ng time sila Royce at Carmen sa isa't isa. Naupo sila sa may bench sa labas ng mansyon at pinagmastan ang kalangitan na may libo-libong bituin. Sobrang saya ko lang talaga dahil nabuo ang pamilya natin. Tapos, nagkaayos na rin kami. Tama nga si River. May tamang panahon para mabuo ang pamilya. Nakangiting tugon ni Carmen. Hinawakan naman ni Royce ang kanyang kamay. Oo, at hindi ko nahahayaang masira pa. Dahil mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin, Royce. Nakangiting tugon ni Carmen. Simula noon, madalas sa silang magkaroon ng family dinner at gathering. Nagtra-travel rin sila sa ibang bansa at sa magagandang tourist spot sa Pilipinas na magkakasama. Mas lalong tumibay ang samahan nila at naging genuine ang pagmamahal sa isa't isa. Minsan may mga tao talagang masyadong makasarili.
Tipong sarili lang nila ang pinahalagahan. Gaya na lang ni Mika, iniwanan niya si Roy sa mismong kasal nila at sumama sa ibang lalaki. Tapos kung kailan ayos na ito, tsaka babalik para manggulo. Mabuti na lang at natauhan si Royce at hindi na ito binalikan pa. Samantala, bago magdesisyon, palaging maniguro. Hindi baling masaktan ng harapan kaysa masaktan ka dahil sa pagiging overthinker mo. Gaya ni Carmen, imbes na kausapin si Royce, basta na lang umalis. Mabuti na lang at tunay ang nararamdaman nila sa isa't isa kahit nagkalayo sila ng mahabang panahon. Nagkabalikan pa rin sila at nagkaayos. Hindi lang sila yung naayos, pati pamilya nila at mga anak, nabigyan nila ng kumpletong pamilya. Sa kabilang banda, huwag gayahin si Limord na sobrang selfish at obsessed kay Carmen sa paraan ng nakakasakal na. Sobrang mapanakit at wala na sa hulog kung makikilos. Sobrang baliw at handang sirain ang buhay tsaka dignidad ni Carmen, wag lang maagaw ng iba. Iwasan natin ang ganoon dahil hindi tayo mamahalin pabalik ng taong gusto natin. Nakulong tuloy siya. Sana po marami kayong natutunan sa kwentong pag-ibig natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!